Ang manugang kong trilyonaryo. Kabanata 526. Humahampas ang ulan sa mga bintana ng lungsod na tila galit na galit ang langit. Habang binabayo ng hangin ang mga lansangan ng Luofeng, isang kakaibang sigla ang bomb-alot sa buong bayan. Ngayong gabing ito, para bang huminto ang oras sa Luofeng, 2 beses ang dami ng tao sa kalsada, halos magsiksikan. Ang dahilan. Ang taunang lihim na pagpupulong ng Chamber of Commerce ay ginanap ng mas maaga sa inaasahan, isang hakbang na hindi pangkaraniwan. Sa mismong puso ng lungsod, ang sinaunang house opera na nalalabing alaala pa mula sa dinastiyang Qing ay muling nabuhay. May inukit na mga poste, pulang at asul na tile, at daan-daang pulang parol na nagliliyab sa dilim, mistulang tanghala ng mga Diyos ng kapangyarihan at kasakiman. Ngunit ang makukulay na ilaw ay hindi kayang itago ang malamig na tensyon sa paligid. Nasa ilalim ng batas militar ang buong gusali. Mahigpit ang seguridad, parang naghahanda sa isang digmaan. Sunod-sunod na humihinto ang mga mamahaling sasakyan, isa-isang bumababa ang kanilang mga pasahero, mga kilalang personalidad, bawat hakbang ay sinusundan ng mga matang puno ng paghanga at takot. Hindi ito mga ordinaryong bisita. Ito ang mga halimaw ng negosyo, mga hari ng underground, at mga aninong kumokontrol sa ekonomiya ng rehiyon. Bawat isa'y may dalang kagandahan sa kanilang braso, pero ang tunay na laban ay nasa likod ng ngiti. Ngayong gabi, magtatagisan ang kapangyarihan. Ang kapulungan ng komersyo ay hindi basta pagpupulong, ito ay entablado kung saan ang hinaharap ng mga teritoryo ay pinagpapasyahan. Sa unang pagkakataon, nagbukas ang kapulungan ng isang auditorium para sa publiko. Mahaba ang pila sa labas, mga estudyanteng gutom sa karanasan, mga turista, at mga batang mula sa maralitang pamilya. Lahat ay nakikiramdam. Lahat ay umaasang masulyapan ang mundo ng mga Diyos na hindi nila kayang abutin. Balita ko, dumating ang pamilyang Chong mula sa Kyoto, bulong ng isang lalaki habang pinipigil ang kaba sa dibdib. Hindi ito normal na kapulungan, sabat ng isa. Parang may malaking mangyayari ngayong gabi. Tumahimik kayo, ani ng pangatlong tinig. Hindi ito simpleng chismis. Labanan ito ng mga halimaw. Isang bagong usap-usapan ang sumiklab sa hangin. Si Nathan Xiong, natanggal sa Dajiangnan District. Si Andrew Cheng ng Xiangjiang ang may kagagawan. Pabulong pero mariing sabi ng isa. Buong operasyon, binura. Si Andrew Cheng. Tanong ng isang walang nguwang. Ang anino sa likod ng anino, sagot ng isa, na agad namang sinundan ng sabayang buntong hininga ng grupo. Pero hindi doon nagtapos ang bulungan. Balita ko, sila mismo, si Andrew Cheng at Oliver Lee, ang tinarget. Mukhang may gustong magtanggal sa kanila sa mapa. Imposible yan. Sigaw ng isa. Hindi ba tinalo nila sina Baron Lau? Sino ang lalaban sa kanya? Sabi ng kapatid kong nagtatrabaho kay Arnold Huang, totoo yun. Dahil sa banta sa kanila, minadali ang pagpupulong. Lahat gustong makuha ang trono bago pa tuluyang magbago ang ihip ng hangin. Sa loob ng Opera House, nagsimula ng pamwesto ang mga hari ng bawat distrito. Sa gitna ng teatro, isang pabilog na entablado ang nagsilbing sentro ng lahat. Sa paligid nito, 8 upo ang taishi sa bawat panig, 16 para sa 16 na lider. Pero ang pinaka-pinag-aagawang upuan ay ang gintong upo ang dragon sa pinakatuktok ng bulwagan, luklukan ng pinakamakapangyarihan sa lahat. Dati, si Baron Lau ang nakaupo roon. Ngayong gabi, 3 ang naglalaban para sa trono, si Arnold Huang ng Dragon Association mula Dajiangnan, si Dennis Wu ng Mengeyo Society ng Jinling, at ang misteryosong mangangalakal ng Chong mula sa Kyoto, isang banyagang pamilyang may impluensyang kayang yumanig sa buong Asya. Bagamat wala si Andrew Cheng, siya pa rin ang sentro ng usapan. Milyon-milyong taya ang nakasalalay sa kung sino ang uupo sa gintong trono. At kahit sinasabing imposible ang kanyang pagdating, may mga patuloy pa ring tumataya sa kanyang pangalan, umaasang siya ang magiging dark horse ng gabi. Habang nagsisidatingan ang mga gangster mula sa iba't ibang sulok ng bansa, ang kanilang magagandang ngiti at pakikipagkamay ay may kasamang patalim sa likod. Ang tensyon ay halos madama sa bawat hakbang. Dumating na si Arnold Huang. Tumayo ang lahat. Suot ang isang itim na tangsuit, naglakad siyang may kumpiyansang parang alam na niya ang magiging kapalaran. Ngunit sa kanyang mata, naroon ang gutom, hindi lang sa kapangyarihan, kundi sa paghihiganti. Ilang sandali pa, isa pang pamilyar na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Dumating na si Dennis Wu. Mas malakas. Mas masigla. Mas maringal. Suot ang kulay abong uniforme ng militar, dumaan siyang tila isang general ng digmaan.
Hindi siya ngumiti. Hindi siya tumingin sa iba. Diretsong naupo sa pangalawang upuan, isang tahimik na pahiwatig na hindi siya darating para makipaglaro. Sa isang gilid, si Arnold Huang ay napakapit sa sandalan ng kanyang upuan. Ang kanyang mga ngiti ay unti-unting nawawala, napalitan ng malamig na pagkadismaya. At sa wakas, ang pinakahinihintay. Dumating na ang mga ngalakal na Chong. Lahat ng ulo ay sabay-sabay na lumingon. Tumigil ang hininga ng buong bulwagan. Sino ang manggenguna? Sino ang maghahari? At, darating ba si Andrew Cheng? Kung nais mong ipagpatuloy ko ang estilo at tono na ito sa mga susunod na kabanata, sabihin mo lang. Kabanata 527. Sa gitna ng mga pabulusok na bulungan at tila sinadyang paghinto ng oras, lumitaw ang isang marilag at eleganteng lalaki, ang kilalang negosyanteng si Robert Chong. Habang papalapit mula sa likuran, tila lumulutang siya sa harap ng mga humihingang tagapanood, animoy isang hari sa kanyang pagdating. Ang liwanag sa paligid ay dumampi sa kanyang maamong mukha, na bagamat malamig ay may taglay na gahom. Magalang siyang yumukod, at ang mga mata ng mga tao ay tila nahipnotismo. Sa kanyang likuran, dalawang matikas at nakakatindig balahibong lalaki ang nakatayo, mga bihasang mandirigma, halatang hindi basta-basta. Sila ang mga master ng pamilyang Chong ng Kyoto, mga aninong palaging nasa likod ng kapangyarihan. Hindi na kailangan ng formalidad, ani Robert Chong, na may tinig na parang alon, mahinahon ngunit may bigat. Ang kanyang ngiti ay tila walang bahid ng pag-aalinlangan. Umupo na lang kayo. Master Chong. Malayo at mahirap ang inyong nilakbay, sigaw ng isang nakatatandang leader, sabay sunod-sunod na papuri mula sa mga nakapaligid. At sino ba si Robert Chong? Siya lang naman ang pinuno ng pamilyang Chong, isa sa 8 higanti ng Kyoto. Mayaman, makapangyarihan, at kinatatakutan sa buong silangan. Ang kanyang pangalan ay parang lintik sa mundo ng martial arts at negosyo. Kaya't hindi na nakapagtataka na kahit ang mga pinunong minsan ng pinangarap ang trono ay yumuko sa kanyang harapan. Ngunit may isang hindi yumuko, si Dennis Wu. Tahimik siya sa kanyang upuang taishi, nakasandal, ngunit ang kanyang presensya ay singbigat ng bundok. Ang malamig niyang mga mata ay hindi kailanman lumambot, at kahit ang mga titig ng mga nakapaligid ay parang mga palasong dumadaan lang sa kanya. Ang lahat ay alam, matagal nang nag-aalab ang alitan ng pamilyang Chong ng Kyoto at ng Jinling Mengeyo Club. Isang banggaan ng ideolohiya, disiplina, at dugo. At narito silang dalawa ngayon, ang dalawang haligi ng magkabilang panig. Di inaasahan, nandito rin pala si Brother Wu, ani Robert Chong, may bahid ng panunuya sa kanyang tinig. Nagtagpo ang kanilang mga titig, matinding banggaan ng dalawang naglalagablab na kaluluwa. Brother. Huwag mo akong insultuhan, Robert Chong, malamig na tugon ni Dennis Wu. Ang pagtawag mong kapatid, sa akin ay isa ng kababaan para sa inyong pamilyang Chong. Ang hangin sa silid ay tila nanigas. Naglaho ang mga ngiti, at kahit ang mga ilaw ay tila nagdilim. Ngumiti si Robert, isang mapanlinlang na ngiti. Ah, si Brother Wu, hindi pa rin nagbabago. Ngunit sa loob-loob niya, nagngangalit ang galit. Alam niya, ang pagtanggi ni Dennis ay hindi lang personal, isa itong sampal sa buong pamilyang kinakatawan niya. Tumawa si Dennis, mababa ngunit mapanokso. Mas pipiliin ko pang maging totoo kaysa magtago sa likod ng maskara. Bumagsak ang katahimikan. Bumaba ang temperatura sa silid na parang may dumaan na espiritu. Hanggang sa crack. Isang matinis at malutong na tunog ang lumusab sa katahimikan. Ang sandalan ng upuang taishi ay nabasag sa ilalim ng galit ni Dennis. Tumayo siya, at ang kanyang presensya ay parang lindol. Ano, Robert? Hindi ka nasisiyahan. Lumabas ka at magharap tayo. Nanggotel ang hangin. Ang mga gwardya ni Robert ay agad lumapit, ang kanilang mga mata ay panang banta. Ang mga leader ay napipi, walang magawa, takot sa maaaring pagsabog ng karahasan. Alam mo ba? Bulong ng isang leader, may bali-balita. Dati raw silang magkaibigan na nagmahal sa iisang babae. Pinili ng babae si Robert, at simula noon, naging mortal na silang magkaaway. Love triangle. Bulong ng isa, may pagka-excited. Kaya pala ganito kabigat ang tensyon. Gusto ko na talagang malaman kung gaano kaganda yung babae. Bigla, isang tinig na ubod ng lamang at kontrol ang dumurog sa tensyon. Aba, ano to, palabas? Ang tinig ay kay Yuki Jin, ang anak ni Dennis, lumabas mula sa likuran na tila isang diwata. Suot ang pulang cheongsam, may hawak siyang abaniko, at ang kanyang bawat hakbang ay may alindog at awtoridad.
Master Chong, umupo. Hindi bagay sa iyong dignidad ang makipag-away ngayon. Tumingin siya kay Dennis. Papa, hindi ba't ikaw ang nagturo sa akin ng kontrol? Ang galit ay sandata lamang ng mahihina. Napatigil si Dennis, ang kanyang mga kamao ay dahan-daang bumitaw. Tumanggaw siya, bagamat baka sa kanyang mukha ang paglalaban ng damdamin. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Crack! Muling nabasag ang upuan. Si Dennis ay muling tumayo, galit na galit. Robert Chong. Labas. Harapin mo ako. Nagtitili sa tahimik ang mga tauhan habang mabilis na pinapalitan ang silya, ngunit walang nakapidyo kay Dennis. Robert, ngayon ay may apoy na sa mga mata, ay tumindig. Dennis Wu. Huwag mong kalimutan kung nasaan tayo. Chamber of Commerce ito, hindi isang arena. Ang sagutan ay nag-init. Mga insultong mas matalim pa sa punyal ang palitan nila. Ang mga leader ay natigilan, wala na silang magawa kundi panoorin ang pagbagsak ng dignidad ng dalawang haligi ng kanilang mundo. Hanggang sa isang formal at malakas na tinig ang dumungaw sa ibabaw. Lahat ay tahimik. Si Eugene Mao, ang direktor ng Chamber of Commerce. Sa kanyang anunsyo, ipinahayag niya ang pansamantalang kapalit para kina Mr. Cheng at Oliver Lee. Si Cindy Fang ng si Jin Feng. Ngunit kahit ang kanyang boses ay hindi sapat upang tuluyang kalmeyan ang silid. Bago pa man siya matapos magsalita. Vroom! Isang hanay ng itim na Mercedes-Benz ang huminto sa labas. Mula sa gitna, bumaba si Oliver Lee, na sinundan ng isang matikas at matangkad na lalaki. Ang bawat hakbang ng bagong dating ay nagdala ng panibagong sigla, at panibagong panganib. Si Andrew Cheng. At sa kanyang pagdating, ang chamber ay hindi lang basta tensyonado, ito'y naging isang patibong ng kapangyarihan, kasaysayan, at mga lihim na malapit ng sumabog. Kabanata 528. Kumakalabog ang matandang opera house sa Luofeng Town, halos sumabog sa sigawan at kasab-ika ng mga tao. Nakaupo ang mga makapangyarihang personalidad sa rehiyon, kasama ang ilan sa mga piling turista at manunood na naakit sa kakaibang palabas. Ngunit iba ngayon ang dating ng Underground Chamber of Commerce. Hindi ito ordinaryong pagtitipon. Nagsimula sa mga sayaw, matitinding bakbakan sa boxing, at mga acrobatics, isang masigabong panimula sa madugong politika at negosyong magaganap sa likod ng mga ngiti. Alam ng lahat, ang tunay na laro ay hindi pa nagsisimula. Kapag nagsimula na ang formal na Chamber of Commerce, ang mga turista ay itataboy palabas. Sa ngayon, pinakakain muna sila ng ilusyon. Umakyat sa entablado si Eugene Mao, ang host ngayong gabi. Buo ang tinig, ngunit ramdam ang tensyon sa ilalim nito. Maligayang pagdating sa Luofeng Town at sa taunang Underground Chamber of Commerce. Aniya. Ngayong gabi, bilang pagpapakita ng pagbubuklad at kapayapaan, ang palabas ay bukas sa lahat. Magsimula na ang gabi ng apoy at kapalaran. Nagpalakpakan ang karamihan. Ngunit ang mga leader ay malamig ang mga mata, hindi nadadala sa sayaw o aliw. Ang kanilang isip ay nasa mga alyansa, sa mga teritoryong nakataya, sa mga buhay na maaaring maglaho sa isang maling galaw. Sa isang sulok, nanatiling tensyonado ang dalawa sa pinakamaimpluwensyang lalaki sa rehiyon, sina Robert Chong at Dennis Wu. Wala sa kanilang interes ang mga pagtatanghal. Ang hindi malutas na alitan ay nagbabadyang sumabog. Naglakad si Eugene palapit sa kanila, dala ang tray ng tsaa at isang pilit na ngiti. Mga Ginoo, mahinahon niyang bulong, ang Chamber of Commerce ay magsisimula sa loob ng 30 minuto. Hindi ba natin pwedeng itabi muna ang personal na galit? Ngunit bago pa siya makalapit, inhampos ni Dennis Wu ang kanyang tasa sa mesa, sabay sabing, ayaw kong umupo malapit sa mapagkunwaring matandang iyon. Bumagsak ang katahimikan sa mesa. Dennis Wu. Single ni Robert Chong, matagal na kitang tinitiis. Huwag mong akalaing hindi kita kayang disiplinahin, kahit pa ikaw ang leader ng Jinling Menggayo Society. Tumayo si Dennis, nanlilisik ang mata. Kung ganyan din lang ang usapan, bakit hindi mo subukan? Sige, makipag-away ka na sa akin, matandang lobo. Handa akong patunayan sa'yo kung sino talaga ang lobo rito. Sigaw ni Robert, sabay tayo at binangga ang mesa. Tumalsik ang tasa, at lahat ng mga mata sa silid ay napunta sa kanila. Pawis ang noo ni Eugene, halos lumuhad na sa harap nila. Mga Ginoo, pakiusap. Huwag nating hayaang pagtawanan tayo ng ating mga karibal. Hindi ito ang oras para sa laban. Ngunit hindi pa rin gumagalaw ang tensyon sa ere. Nag-ikot ang bulungan sa hanay ng mga leader. Darating kaya si Warren Ching? Tanong ng isa. Walang nakakatiyak, sagot ng isa pa.
Ngunit kung darating siya, magbabago ang lahat. Nasa kanya ang Dragon Chair noon. At huwag niyong kalilimutan. Baka bumalik rin si Baron Lau. Mabigat ang bawat pangalan. Kasama sa mga usapan ang mga anino ng nakaraan, mga pinunong nadurog, mga kasunduang nabali. Lumingon ang isang lalaki kay Arnold Huang. Master Arnold, may balita ka ba kay Lord Ching? Tahimik ang lahat. Lahat ay naghihintay sa kanyang sagot. Nagtagal bago siya nagsalita, pero mahinahon ang tinig. Kung darating si Warren, karapat-dapat lamang natin siyang tanggapin. Hindi natin pwedeng isantabi ang utang na loob sa mga nauna sa atin. Ngunit tila may apoy na gustong pumutok. Arnold. Sabat ni Dennis Wu, itigil mo ang pagkukunwari. Nang nasa bingit ng panganib si Lord Ching, ikaw ang una niyang tinawagan. Pero saan ka noon? Wala. At mas malala pa. Ikaw pa raw ang sumaksak sa kanya mula sa likod. Tila lumindol sa silid. Bumagsak ang tasa ng tiyan ni Arnold. Tumigas ang kanyang mga kamay, nanlilisik ang mga mata. Ang sinabing iyon ni Dennis ay hindi basta chismis, isa iyong sumpa, isang paratang na kay tagal ng kinatatakutan ng lahat. Bago pa muling sumiklab ang gulo, sumingit si Eugene. Mga Ginoo. Magsisimula na ang pagpupulong. Ang ilaw ay biglang lumabo. Isinara ang mga pinto ng Opera House. Tanging ang mga may kapangyarihang dumalo ang naiwan sa loob. Pumasok ang isang lalaki na may navy blue suit, tahimik ngunit mabagsik ang presensya. Ako si Morando, mula sa Jiangnan District, aniya. Umupo sa gilid, tila tahimik na apoy sa madilim na sulok. Pagkatapos, sa eksaktong sandali ng katahimikan, dumating na si Oliver Lee. Sigaw ng isang lalaki mula sa pintuan. At bago pa man makagalaw ang lahat, isang mas malamig, mas nakakakilabot na tinig ang sumunod. Dumating na si Mr. Andrew Cheng. Parang huminto ang oras. Magsisimula na ang tunay na digmaan. Kabanata 529. Isang katahimikan ng bumalot sa bulwagan, maririnig mo ang pagbagsak ng karayom. Lahat ng matay nakatuon sa pasukan. Imposible. Hindi ba't napatay na sina Mr. Cheng at Oliver Lee? Si Cindy Fang, sa partikular, ay tulala. Isang halo ng pagkalito, hindi makapaniwala, at unti-unting hinala ang sumilip sa kanyang mukha. Hindi ito maaaring totoo. Pagkatapos ay lumitaw si Oliver Lee, yumuko ng magalang, tila may hinihintay. Sa likod niya, dahan-daang lumakad si Andrew Cheng, matangkad, gwapo, at nakasuot ng cyan na suit, animoy alo ng kumpiyansa ang dala. Ang kanyang mga bodyguard, mga lalaking nakaitim, ay agad na pamwesto, pinuno ang buong bulwagan ng mabigat na presensya. Mabilis nilang sinigurado ang paligid ng Opera House. Nagkatinginan ang mga nagtitipong leader, na balot ng pagkabigla, habang si Andrew Cheng ay naglakad patungo sa entablado, ang mga kamay ay nakalagay sa bulsa, puno ng tiwala sa sarili. Sumunod sa kanya si Oliver Lee. Nauutal si Eugene Mao habang tinapunan siya ng tanong, Mr. Cheng, bakit? Ang tugon ni Andrew ay malamig at nakakakilabot sa kalmadong tinig. At bakit naman hindi ako dapat narito? Kinuha niya ang mga dokumento mula kay Eugene, mabilis na sinuri ang mga ito. Pagkakita sa opisyal na selyo ng alyansa, hindi siya nag-atubiling itapon ito sa hangin at punaten. Kaya, paano ninyo balak hatiin ang Shangyang na pag-aari ko? Nagpalitan ng hindi mapakilang tingin ang mga lider. Tahimik lamang sina Arnold Huang, Yuki Zin, Dennis Wu, at Robert Chong habang pinapanood ang nangyayari. Jay! Tumawa si Andrew, isang mababang, mapanganib na tawa. Umupo siya sa rehas ng entablado, walang pakialam, habang nakalawit ang isang binti at pinanood ang buong silid. Narito na ako. Kung may gustong hamati sa Shangyang, lumapit kayo. Tingnan natin kung karapat-dapat nga kayo. Ang katahimikan ay binasag ng isang matalim at galit na boses. Isang lalaking may edad at matatalas ang mga mata ang itinuro si Andrew Cheng. Bata, napakalaki ng ulo mo. Lahat kami rito'y mas matanda at mas may karanasan sayo. Wala kang respeto. Tinapunan siya ng malamig na tingin ni Andrew. At ikaw naman ay. Huan Chohong ng Yang Cheng, sagot ng lalaki, mayabang, habang tumatayo ng tuwid at pinagmamalaki ang sarili. Nagkukunwaring walang alam, tumango si Andrew kay Oliver. Agad itong lumapit at bumulong, Mr. Cheng, isa siyang bigating negosyante sa Yangcheng. Halos 3 bilyon ang yaman, karamihan sa industriya ng bakal. Kilalang malupit at tuso. Tumawa si Huan Chohong. Oliver Lee, mahusay ang memorya. Ngayon, bata, bumaba ka dyan. Sa akin na ang Shangyang ngayong gabi.
Tunay ngang makapangyarihan si Hong, isang negosyanteng may impluwensya, yaman, at kilalang nagbibigay ng mga babae sa mga opisyal upang mas mapaigting ang kanyang posisyon. Ngunit hindi natinag si Andrew Cheng. Tapos ka na, malamig niyang sabi. Napasinghap ang mga tao. Umirap si Huancho. Akala mo ba'y hindi ka matatalo matapos mong pabagsakin si Nathan Xiong? Hindi mo pa ako kilala. Tahimik na kinuha ni Andrew ang kanyang telepono. Para sa iba, isa itong hanggal na kilos. Umirap ang ilan, iniisip na tatawag lamang siya ng tulong. Pinindot niya ang isang numero. Kumusta na? Isang magalang na boses ang sumagot, handa na po ang lahat, Mr. Cheng. Siguraduhing tapos na si Huancho Hong. Ipabura ang lahat ng kanyang ari-arian sa loob ng 5 minuto. Sa loob ng 10 minuto, gusto ko siyang wala na. At kunin ang lahat ng nasa likod niya. Ibinaba ni Andrew ang tawag. Tumawa si Huancho Hong ng malakas. Akala mo ba kaya mo akong pabagsakin sa loob ng 10 minuto? Nanaginip ka. Alam mo ba kung ilang tao ang nasa likod ko? Sumabay ang ibang leader sa panunuya. Para sa kanila, isa lamang kay abangang bata si Andrew Cheng. Hindi sila pinansin ni Andrew. Sa halip, tiningnan niya ang oras sa kanyang relo. Samantala, sa Yangcheng, sa loob ng marangyang mansyon ni Huancho Hong, dumating ang isang convoy ng mga itim na sasakyan. Bumaba ang mga armadong lalaki, pawang naka-combat gear, at mabilis na sinalakay ang buong compound. Walang nagawa ang mga security guard. Luhod. Mga kamay sa ulo. Lumaban kayo't babagsak kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto, kontrolado na nila ang buong lugar. Team 1, secured. Team 2, secured. Team 3, secured. Kabanata 530. Dalawang itim na Cadillac ang dumaan na tila kidlat sa harap ng mansyon ni Huancho Hong. Mula rito, bumaba ang 7 o 8 kalalakihan at kababaihang nakasuot ng itim na suit, may suot na opisyal na badge at may dalang itim na mga briefcase. Agad silang pumasok at sinimulan ang masusing paghahalughog. Lahat ng dokumentong maaaring magpahamak kay Huancho Hong, pati na ang mga ebidensya ng kanyang mga ilegal na gawain, ay nasamsam, kasama ang isang lihim na ledger na natuklasan gamit ang advanced na scanner. Hindi ito isang insidenteng nag-iisa. Halos sabay-sabay na sinalakay ang ilan sa mga planta ng bakal ni Armando Cheng. Ang mga itim na sasakyan ay marahas na sumire sa mga gate, at agad na bumaba ang mga armadong tauhan. Hindi nakapalag ang mga gwardya. Mabilis nilang kinumpiska ang mga dokumento, computer, at pati na ang ilang empleyado sa loob lamang ng 10 minuto. Lubos na naparalisa ang operasyon ni Huancho Hong. Samantala, sa Opera House, galit na galit si Huancho habang nagwawala ng maramdaman ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Mariing sinagot niya ito. Ano? Sabi ko, huwag akong tawagan kung hindi naman emergency. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig. Mr. Hong. Emergency po. 3 sa mga planta natin ang sinalakay. Pati bahay ninyo, sinelyuhan na. Kinuha nila lahat, mga dokumento, computer, pati ledger. Sumabog sa galit si Huancho. Anong pinagsasabi mo? Sinong may lakas ng loob na galawin ang mga planta ko? Hindi siya makapaniwala. Sa sobrang lawak ng kanyang koneksyon at impluwensya sa Yangcheng, sino ang magtatangkang sumuway sa kanya? Mr. Hong. Hindi po namin alam kung sino sila. Hindi sila taga Yangcheng. Bigla na lang silang dumating, walang paalam, at kinuha ang gusto nila. Doon lang tuluyang bumulusok ang pakiramdam ni Huancho. Mabilis niyang ibinaba ang tawag at agad na tinawagan si Cindy Fang, ang kanyang matagal ng taga-suporta. Sister Fang. Anong nangyayari? Bakit ginugulo ang negosyo at bahay ko? Ikaw ba ang may pukana nito? May ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay isang malamig at malinaw na tinig ang sumagot. General Hong, paumanhin. Si Cindy Fang ay inaresto na. Wala ka ng kakampi. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Si Cindy Fang, ang kanyang pinakamalakas na sandata, ay nabili niya sa halagang milyon-milyon. Kung wala siya, para na rin siyang hubad sa gyera. Lumingon siya sa paligid. Nakatingin sa kanya ang ibang mga lider, naguguluhan sa bigla niyang pagkataranta. Pilit niyang pinanatili ang kanyang posture. Sanay na siya sa unos. Ang pinaka-importanteng bagay ngayon ay ang mailigtas ang kanyang ledger, ang talaan ng lahat ng kanyang madidilim na lihim. Mabilis siyang muling tumawag. Ligtas ba ang ledger? Ngunit bago pa makasagot ang nasa kabilang linya, isang malamig at pamilyar na tinig ang umalangaw-ngaw. Ito ba ang hinahanap mo? Napalingon si Huancho Hong, gulat na gulat.
Hawak ni Andrew Cheng ang telepono, ipinapakita ang larawan ng kanyang ledger. Parang nawala ang lahat ng lakas sa katawan ni Juancho. Napaupo siya. Tinitigan niya ang larawan sa screen. Paanong napunta sa kanya yon? Lumingon siya kay Andrew, puno ng galit ang mga mata. Ikaw ang may kagagawan nito. Nagkibit balikat si Andrew Cheng. Naalala mo ba ang sabi ko? 10 minuto. Naniniwala ka na ba ngayon? Bigla na lang siyang naduwal at dumura ng dugo. Mabilis niyang hinanap ang telepono. Ilabas ninyo ako rito. Sigaw niya. Ngunit bago pa siya makagalaw, may ibinagsak sa harapan niya ang mga tauhan ni Oliver Lee, isang lalaking duguan at walang malay. Natigilan siya. Wala nang pag-asa. Paano mo nagawa to? Yuzel ni Juancho, nanginginig. Tahimik lang si Andrew, pagkatapos ay kinurap ang kanyang mga daliri. Ilabas si Mr. Hong. 2 bodyguard ang agad lumapit at kinaladkad si Juancho palabas. Ang kanyang mga sigaw ng galit at pagkadesperado ay umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Tahimik lang ang ibang mga lider. Nasaksihan nila ang nakakatakot na kahusayan ni Andrew Cheng. Sa loob lamang ng 10 minuto, tuluyan niyang pinabagsak si Juancho Hong, ang dating haligi ng kanilang samahan. Sa kabilang dulo, si Cindy Fang ay namumutla, nanginginig habang kumakapit sa sandalan ng kanyang upuan. Noon lang niya napagtanto kung gaano kalaki ang pagkakamali niya. Lubos niyang minamaliit si Andrew Cheng. Tumayo si Andrew at humarap sa natitira pang mga lider. Ngayon, kayo naman. Tahimik ang lahat. Ngunit hindi pa siya tapos. Lumingon siya kay Cindy Fang, at ngumiti ng malamig. Boss Fang, oras muna. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Ang Manugang Kong Trilyonaryo. For more updates, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share. Thanks for your support.